Sa mundo ng politika, bihira ang mga kwentong kasing tindi ng sa personal na buhay ni Juan Ponce Enrile. Sa likod ng mahabang panahon sa gobyerno, dalawang babaeng nag-iwan ng marka sa kanyang puso at buhay ang patuloy na pinag-uusapan. Kilalanin natin ang dalawang babaeng bumalot sa kwento ni Juan. The Philippine Showbiz List presents dalawang babaeng nakarelasyon ni Juan Ponce Enrile. Cristina Castañer Enrile, wife of Juan Ponce Enrile. Si former Senate President Juan Ponce Enrile ay ikinasal sa isang Hispano-Filipina na si Cristina Castañer noong September 18, 1957. Si Cristina ay anak ni Candido Castañer Rios mula sa Barcelona at Maria del Pilar Garcia Granda e Perez de Tagle mula sa Maynila na nagsilbi bilang Philippine Ambassador sa Holy See o Vatican. Nagkaroon silang dalawang mga anak, sina Juan C. Jack Enrile at Katrina Ponce Enrile. The challenges of Juan and Cristina's marriage. Sa kabila ng mahabang panahon ng kanilang pagsasama, hinarap nila Juan at Cristina ang isang matinding pagsubok noong 1998 nang mabunyag ang labis na pinag-uusapang ugnayan ni Juan sa dating empleyado, si Gigi Reyes. Dahil dito iniwan ni Cristina si Juan at sinampahan ito ng kasong adultery. Ngunit kalaunan ay binawi rin ang kaso at pinili pa rin ipagpatuloy ang kanilang pagsasama. Sa interview ni Cristina noong 2014 sa programang Bawal ang Pasaway, inamin niyang totoo ang relasyon ni Juan at Gigi at yun mismo ang nagtulak sa kanya upang lumipad patungong Amerika at maghain ng divorce. Ayon sa kanya, habang karamihan sa mga babae ay tuluyang lalayo o matapos malaman ang tungkol sa isang kabit, pinili niyang manatili sa piling ng asawa sa loob ng 56 years kahit pa umabot sa 38 na beses ayon sa kanyang sariling tala sa isang notebook ang mga pagtataksil ni Juan na nalaman niya. Ngunit may kakaiba kay Gigi. Ani Cristina, I had heard that she was already too long. Dagdag pa niya, he has had many girls before Gigi, but they don't last too long, and with Gigi, it lasted long. Dahil dito, tuluyan na siya nagpasya na pumunta sa Amerika upang ayusin ang mga papeles na kanilang divorce. Subalit sa isang pag-uusap nila sa telepono, tumanggi si Juan sa ideya ng paghihiwalay at sinabing, over my dead body will I give you a divorce. Ayon kay Cristina, isang beses lamang niya nakilala ng personal si Gigi, kahit na matagal na ito nagsilbi sa kanyang asawa. Nang tanungin ko ano ang nangyari sa kanilang pagtatagpo, natawa na lamang siya at sinabing, I would rather not say it, it was not nice. Noong January 1998, lumabas sa isang kontrobersyal na ulat mula sa Chicago Tribune na nagsasabing iniwan ni Cristina si Juan dahil hindi na niya kayang tiisin ang paulit-ulit na pagtataksil nito at iginiit na si Gigi na 30 years ang mas bata kay Juan, ang babaeng tinutukoy. Bilang tugon, naglabas si Juan ng press statement kung saan umamin siyang may pinagdadaanan silang mag-asawa at napag-usapan nila ang posibilidad ng paghihiwalay bago umalis si Cristina patungong Amerika. Naka-celebrate lamang nila noon ng 40th wedding anniversary. Gayunpaman, itinanggi ni Juan na si Gigi ang ugat na kanilang problema. Anya wala silang relasyon ni Gigi maliban sa magiging official and professional one. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling magkasama sila Juan at Cristina. The remarkable tale of Juan and Cristina's enduring commitment. Namamangha si Katrina Ponce Enrile sa katatagan at tibay ng pagsasama ng kanyang mga magulang na sina Juan at Cristina na nagsama sa loob ng kahangahangang 67 years. Sa isang post sa Instagram, ipinagdiwang niya ang milestone anniversary ng kanyang mga magulang. Inamin ni Katrina na bagamat hindi perpekto ang kasal ng kanyang mga magulang, nagawa nilang malampasan ang bawat hirap at tagumpay ng magkasama. Ipinahayag din ni Juan ang kanyang pagsisisi sa hindi sapat na oras na ibigay niya sa pamilya dahil sa abala sa politika. Gigi Reyes, the rumored mistress of Juan. Ang di umano'y relasyon ni Juan sa kanyang dating matagal na empleyado at chief of staff na si Jessica Lucila Gigi Reyes, na 30 years younger kay Juan, ay lumabas sa publiko matapos lumabas ang ulat na iniwan ni Cristina si Juan noong 1998 matapos siyang sampahan ng kaso ng adultery. Inilarawan ang lawyer na si Gigi bilang charming na may mataas na emotional quotient at nagtapos sa UP College of Law noong 1987. Noong panahong iyon, tinaguri ang one of the boys si Gigi at naging vice chair ng UP Arts and Sciences Student Council. Bilang isang student leader, hindi siya kilala bilang firebrand. Ayon sa kanyang mga contemporary, si Gigi ay maalam, matalas ang isip, articulate, at tinanggap kahit ng mga hindi left-leaning.
Pagkatapos ng law school, sumali si Gigi sa Pica Bar Law Firm ng Ponce Enrile Cayetano Reyes Manalastas noong 1988 at dito niya unang nakilala si Juan. Pagsapit ng early 1990s, dinala siya sa Senado bilang technical legal staff bago tuluyang maitalaga bilang chief of staff sa kalagitnaan ng 1990s. Juan denies illegal affair with Gigi. Mas bata si Gigi kasi tinatawag niyang the boss, isang matalino at matalas sa politiko na nakaligtas sa maraming political upheavals, kabilang ang mga kasong rebellion laban sa kanya. Kilala si Juan sa pagiging matapang at matalim, lalo na sa kanyang mga politikal na kalaban, subalit ayon sa mga matagalan sa Senado, may special fan na siya kay Gigi. Madalas din daw niya makita si Juan na niyayakap si Gigi at hinahalikan sa noo. Pinahahalagahan niya ang katapatan at professional competence ni Gigi at tinuturing itong the door if not the bridge kay Juan. Gayunpaman, hindi bababa sa dalawang pagkakataon, sinubukan ni Juan na itanggi ang anumang higit pa sa isang professional na relasyon sa pagitan nila ni Gigi. Noong January 2013 sa isang interview sa telebisyon, sinabi niya, "If they're implying that she's my girlfriend, well, I'm too old for that, my God." Ito ay bilang tugon sa mga pahiwatig sa isang privilege speech ng kapwa-senador na si Alan Peter Cayetano tungkol sa relasyon nila ni Gigi. Ang speech ni Senator Alan ay pambawi sa aligasyon ni Gigi ng pagiging mapanlinlang sa kanya matapos di umano siyang tumanggap ng cash gift mula sa Office of the Senate President. Dahil dito, nagbitiw si Gigi sa opisina ni Juan. Juan and Gigi involved in major controversy. Hindi sana naging malaking issue at hindi rin sana nakatawag pansin sa publiko kung hindi dahil sa mga kasong plunder na may kinalaman sa di umano'y maling paggamit ng mga mambabatas kabilang si Juan ng bilyon-bilyong piso mula sa kanilang Priority Development Assistance Funds. Si Gigi kabilang sa mga respondent na binanggit sa reklamo na isinampa ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman. Siya ay inakusahan na lumagda sa mga dokumento na nagpadali sa pag-release ng PDF ni Juan sa mga peking non-governmental organizations na konektado kay Janet Lim Napoles, ang babaeng sinasabi na sa likod ng masalimuot na katiwalian at panlilinlang kaugnay ng pork barrel funds. Nang ipagtanggol ang abogado ni Juan ang kanyang kliyente, sinabing never authorized anyone to enter into an illegal transaction. If they did, it's outside their authority and they should be held responsible. Marami ang nakapansin. Tila ipinapahiwatig nito na iiwan si Gigi sa alanganin. Dahil sa pahayag ng abogado na tila ginawa sa pag-aproba ni Juan, si Gigi naglabas ng kanyang saloobin sa Facebook na naglalahad ng pakiramdam ng travesty and betrayal. Sa pamamagitan ng malalaking titik, isinulat niya, "The worst blow has just been dealt upon me by no less than the camp of Senator Juan Ponce Enrile, the man I served with full dedication, honesty, and loyalty for 25 years. Kinabukasan matapos ang 4 na araw na pagkakaospital, lumabas si Juan sa Senado at sinabi, "I am not out to betray any of my people. I've never been known for that." Tila ba, sa pamamagitan ng media, ay may palitan ng mensahe ang the boss at ang kanyang tapat na staff. Juan and Gigi's special connection. Ayon sa isang dating staff ng Senado, si Gigi na malapit sa kanyang ama at nooy editor-in-chief ng Martial Law Era Bulletin Today ay marahil nakita kay Juan ang sarili niyang ama. Inihalin tulad niya ang kanyang paghanga kay Juan sa paraan ng kanyang pagmamahal sa ama niya na namatay sa atake sa puso. Sinabi ng staff ng Senado, Gigi devoted her life to him. Bago ang kanyang paglabas ng damdamin sa Facebook, sumulat si Gigi sa okasyon ng Father's Day. "Happy Father's Day to the best boss anyone can have." Gigi released from jail after nearly 9 years. Matapos paditin ang halos 7 na taon, pansamantalang pinalaya si Gigi noong January 2023. Ang pagpapalaya ay kasunod ng pag-aproba ng Supreme Court sa habeas corpus petition ni Gigi. Si Gigi ay nakulong sa Taguig Jail sa Camp Bagong Diwa mula nang siya ay arestuhin noong July 2024. Samantalang si Juan, bagamat nakaharap sa non-bailable charges, ay pinalaya noong 2015 sa humanitarian grounds. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!